Ma'am Shi! Sir Paulo, good morning! Masiglang bati ni Megan, sabay kaway habang hawak-hawak ang basang-basahan. Nakatayo si Paulo sa gilid ng hagdan, suot ang simpleng white shirt at itim na pantalon. Mukhang bagong gising pa. May hawak siyang tasa ng kape at ang mukha nito ay parang wala pang gana sa buhay. Tigil-tigilan mo nga ako sa kaingayan mo na naman. Hindi mo naman ako nanay para tawaging Mamshi. Kasi naman sir, parang nanay din kita. Pinapakain mo ko, pinapatulog dito sa bahay, tapos minsan sinasabihan mo pa ako kung anong bawal at mga dapat gawin. Nanay vibes na yun. Kasambahay kita, hindi kita anak. Paano kung gusto ko maging nanay ng mga anak mo? Nakakalokong sagot ni Megan, sabay kagat ng labi. Muntik nang mabuga ni Paulo ang iniinom na kape. Ha? Ano raw? Natawa si Megan, sabay bitin ng basahan sa balikat at tumalikod. Joke lang, sir. Pero kung type mo, hindi rin naman ako aatras. Baka nga ikaw pa ang sumuko. Huminga ng malalim si Paulo, pilit pinapakalma ang sarili. Megan, wala pang ang 8:00 ng umaga. Ganyan na agad utak mo. Anong magagawa ko kung pogi ka kasi? Malanding sagot ni Megan habang pinupunasan ang mesa. Hindi ba't araw-araw dapat may morning compliment ka? Kaya eto, Sir Paulo. Good morning, pogi. Napailing si Paulo at bumaba mula sa hagdan. Ay, hindi ako natutuwa sa kalokohan mo. Hindi natutuwa pero hindi rin tinataboy. Pinilit ni Paulo na hindi siya matinag. Lumapit siya sa may sofa, umupo at binuksan ang dyaryo. Pero kahit anong pilit niyang basahin, ramdam niya ang presensyang nakatayo sa harapan niya. Sir Paulo. Malambing niyang tawag. Hindi naman tumingin si Paulo. Ano na naman? May napansin lang ako. At ano naman yun? Lumapit si Megan, halos idikit na ang muka kay Paulo. Parang mas bagay kang ngumiti. Ang sungit kasi ng aura mo. Pwede mo bang i-try kahit isang beses? Para fresh ang morning. Napatingin si Paulo sa kanya. Seryoso pa rin. Hindi ko trabaho ang ngumiti. Di trabaho ko na lang napasayahin ka. Nakangisi si Megan, saka biglang tinakpan ang bibig niya gamit ang dalawang daliri na parang nagpipilit ng ngiti. Napatulala naman si Paulo, ramdam ang lambot ng kamay ni Megan sa kanyang pisngi. See? Gumanda ang umaga ko. Agad inalis ni Paulo ang kamay ni Megan at tiningnan siya ng masama. Kung hindi ka lang babae. Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Hindi mo magagawa yon kasi deep inside, may gusto ka rin sa akin. Halos mapatigil sa paghinga si Paulo. Excuse me? Sino nagsabi? Ako, at ako rin, ang ebidensya. Kasi kung hindi mo ako gusto, sana matagal mo na akong pinaalis dito. Pero look ilang buwan na ako dito. Alive and kicking pa rin. At alam mo kung bakit? Dahil kailangan ko ng kasambahay, hindi ng kulangot na makulit. Oh, kasambahay lang pala ako sa'yo. Pero sa puso mo, ikaw ay amo at future husband ko. Napamura si Paulo sa isip. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis. Ang masama, unti-unti niyang napapansin kung gaano kaganda si Megan sa malapitan. Oo, maingay at makulit ang dalaga. Pero kapag ngumiti, parang may kakaibang kuryente sa loob ng dibdib ni Paulo. Sir Paulo, muli niyang tawag ng mas mahina at mas malambing. Buntis ako. Halos malaglag ang dyaryo sa kamay ni Paulo. Ano? Anong buntis? Buntis ako sa pagmamahal sa'yo. Mabilis na napahinto si Paulo. Hawak-hawak ang sentido.
Megan, tigilan mo na ako. Hindi ako natutuwa. Bakit namumula ka? Sabay lapit niya. Halos idikit ang mukha kay Paulo. Uy, kinikilig ka ano? Gusto mo rin ng lambing ko? Willing naman akong lambingin ka. Pilit na umiwas si Paulo. Tumayo ito at diretso sa kusina. Bit-bit ang kape. Pero hindi nagpahuli si Megan. Agad siyang sumunod. Habang nagtitimpla ng panibagong kape si Paulo, nakasandal naman si Megan sa counter. Nakatitig lang sa kanya. Sir, Ano na naman? hindi ka ba naiilang na lagi kitang sinusundan? No, naiinis ako. Pero hindi mo naman ako tinatanggal. Kaya ibig sabihin, deep down, gusto mo rin talaga akong kasama. Megan, please. Pwede ba? Kahit isang oras, tumahimik ka. Pwede. Pero may kapalit. Wala akong may bibigay sa'yo. Kahit kiss sa pisngi lang? Megan, O ayan, namula ka na naman. Itinuloy ni Paulo ang ginagawa. Pero ang ngiti ni Megan ay hindi na mabura. Okay, fine. Hindi na kita aasarin. Aniya sabay talikod. Pero, promise me sir ha, kung dumating yung araw na hindi na kita inaasar, hahanapin mo rin ako. Napatingin si Paulo sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang dapat isagot. in your dreams. Ay talaga sir? Naghahalikan na nga tayo sa utak ko. Napahawak na lamang si Paulo sa kanyang sentido. Maya-maya ay biglang bumukas ang malaking pintuan ng bahay. Pumasok si Lola Tidora, nakabaro at saya at may kasamang basket ng prutas. Kahit na may edad na, hindi kumukupas ang sigla ng matanda. Abay, magandang umaga sa inyong dalawa! Masiglang bati ni Lola Tidora habang tinutulak ng isa sa mga tauhan ang wheelchair niya, papasok. Parang batang nakakita ng candy. Agad na iniwan ni Megan ang ginagawa at mabilis na tumakbo patungo kay Lola Tidora. Lola Tidora! Ang ganda mo naman ngayon. Bagay sa'yo yung kulay na yan. Fresh na fresh. Natawa ang matanda at agad niyang niyakap si Megan. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Ikaw ang nagbibigay ng sigla sa bahay na ito. Halika nga rito at namiss kita. Nasa gilid lamang si Paulo, nakatayo at nakahalukip-kip, nakamasid sa dalawa. Lola, huwag mo masyadong patulan yan. Maingay yan buong umaga. Agad na umikot ang tingin ni Megan kay Paulo, sabay irap. Lola ang sungit talaga ng apo mo. Para bang lagi akong may atraso sa kanya. Kaninang umaga pa po ako bumabati ng good morning, Pogi. Wala man lang ngiti. Ang ganda pa naman ng pagkakasabi ko sa kanya. Ay, ganun ba? Abay, kawawa ka naman, apo kong maganda. Paulo, bakit mo ba sinusupladuhan itong si Megan? Siya lang ang nagpapasaya dito sa bahay. Lola, trabaho niya yan. Hindi siya nandito para... Para ano? Para lang maglinis at magsilbi? Ay! Putol agad ni Lola Tidora, sabay tapik sa braso ni Megan. Megan, tama ka nga. Masungit talaga itong apo ko. Bata pa lang yan, walang ibang alam kundi ang kumunot ang noo. Para siyang palaging may problema sa mundo. O diba? Hindi ako nag-iisa sa opinyon ko. Lagot ka kay Lola. Nagsalubong ang kilay ni Paulo, pero hindi siya makapalag sa presensya ng kanyang lola. Lola, hindi mo siya kilala. Kung gaano siya kakulit. Kakulit? Mas maganda na ang makulit kaysa tahimik na parang sementeryo naman itong bahay ninyo. Kung wala itong si Megan, abay, baka pati ang mga pader dito mangulubot na sa lungkot. Yun nga po, Lola. Ako nga po ang life of the house eh. Ako ang sunshine ninyong lahat. Pero Sir Paulo, thunderstorm. Lagi akong nauulanan ng sungit niya. Uy, Megan. Saway niya pero mas lalo lamang natawa ang matanda. Paulo apo, pabayaan mo na siya. Mabuting ang masayahin ang kasama mo.
Alam mo bang naaalala kita sa kanya noong kabataan ko? Napatingin si Paulo at nagulat. Ako, Lola? Sa kanya? Oo, kasi noong bata ka, minsan akala mo rin lahat ng bagay pwedeng lukohin at asarin. Kaya tingnan mo, bumabalik sa'yo ngayon. Napasinghap si Megan at agad na kumapit sa braso ni Lola Tidora. Lola, ibig sabihin po, destiny namin si Sir Paulo? Kasi kung dati po siya rin ay maloko, tapos ako ngayon ay maloko, meant to be na po kami? Hoy, huwag mong isali si Lola sa kalokohan mo. Mabilis na singit ni Paulo pero namula ang mukha niya. Tawang-tawa naman ang matanda. Abay kung meant to be, di swerte ka. Apo kong babae, maganda ka, masayahin, at higit sa lahat, hindi natatakot sa kasungitan nitong apo ko. Narinig mo yun, sir? May blessing na ako kay Lola. Hindi na nakasagot pa si Paulo. Umiling na lang siya, sabay muling lagok ng kape. Lumapit si Lola Tidora kay Paulo at mahinang bumulong, pero rinig pa rin ni Megan. Paulo apo, huwag kang matigas. Baka mamiss mo ang pagkakataon. Hindi araw-araw may taong handang magpatawa at magmahal sa'yo ng libre. Para namang kinilig si Megan sa narinig. Agad siyang sumabat. Lola, narinig ko yun ha. Libre ang pagmamahal ko, Sir Paulo. Hindi mo na kailangan pang bumili. All-in package na ako. Napaluhod si Megan sa tabi ng wheelchair ni Lola at nagkunwari pang umiiyak. Lola, ang hirap-hirap po. Hindi ako pinapansin ng mahal ko. Ang sungit niya. Hindi niya makita kung gaano ako kaganda at ka-charming. Hinagod-hagod ni Tidora ang ulo niya na parang apo rin kung ituring. Apo, huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Ako ang iyong kakampi. Napahinto si Paulo. Hindi alam kung matatawa o maiinis. Kasi sa halip nakakampi sa kanya, parang mas kampi pa ang kanyang lola kay Megan. Si Megan naman ay agad na tumayo, sabay kindat kay Paulo. O ayan sir, may kaalyado na ako. Good luck na lang sa'yo. At bago pa siya makasagot, magkasabay nang nagtawanan sina Megan at Lola Tidora, habang si Paulo naman ay napailing na lang. Pero sa sulok ng labi nito, may bahagyang ngiti na pilit niyang pinipigil. Tanghali na at sabay-sabay silang tatlo, si Paulo, Megan at si Lola Tidora, ay nakaupo sila sa hapagkainan. Ang mesa ay puno ng ulam, adobo, sinigang na baboy, pritong isda at ginisang gulay na paborito ni Lola. Agad na nagsandok ng kanin si Megan. Walang kaabog-abog na parang siya na ang may-ari ng bahay. Lola, ikaw na muna po. Kailangan po lagi kang first kasi ikaw ang reyna ng mansyon. Ay nako, salamat apo. Marunong ka talagang rumespeto. Si Paulo naman ay nakaupo sa dulo ng mesa. Seryosong nagsasandok ng adobo sa plato. Tahimik lang siya, pero kitang-kita sa mukha niya na medyo naiirita sa sobrang ingay ng kasambahay. O siya, Sir Paulo, ikaw naman. Sabay hawak ng sandok. Anong gusto mo? Sinigang o gulay? Ako na magsasandok para sa'yo, para maramdaman mo rin, paminsan-minsan, kung paano inaalagaan ng isang asawa ang kanyang mister. Nabilaukan si Paulo sa kanin. Megan, ano raw? Hindi naman napigilan ng matanda ang mapahalakhak. Abay, tama na yan, apo. Hayaan mo na siya. Napakabuting babae nitong si Megan. Magaling mag-alaga. Baka nga mas maging masaya ka kung siya ang mapapangasawa mo balang araw. Lola, please. Kumakain tayo. Ano naman? Masarap pag-usapan ng love life habang kumakain. 'Di ba, Megan? Correct po kayo, Lola. Pero baka hindi pa ready si Sir Paulo sa commitment. Mukha rin po kasi siyang baby boy na kailangan ng guidance ko. Hoy, hindi ako bata. Kung hindi ka na bata, ibig sabihin ready ka na mag-asawa.
Hindi nakasagot si Paulo at imbes na magsalita, tumingin na lang sa plato at sinimulan ng sumubo ng kanin. Lola, o ayan, natahimik siya bigla. Siguro nahihiya siya kasi deep inside, ako rin talaga ang gusto niya. Baka nga. Tugon nito sabay kurot sa pisngi ni Megan. Hindi ba, Paulo? Hindi ka naman magsasayang ng oras sa tao na wala kang pakialam. Kaya wag mo nang lokohin ang lola mo. Napahinto sa pagkain si Paulo. Halos mabali ang tinidor sa higpit ng hawak niya. Lola, kasambahay ko siya. Oo, kasambahay. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya pwedeng maging asawa. Abay, ang dami kong kilalang nagsimula lang sa simpleng trabaho. Pero nauwi sa magandang pag-iibigan. Apo, love is blind. Love is blind. Sabay kantang biro ni Megan, sabay turo kay Paulo. Pero hindi deaf, sir, ha? Kaya rinig mo lahat ng banat ko sa'yo. Napailing si Paulo, pero hindi maikakaila. Halos hindi niya mapigilang mapangiti kahit kaunti. Habang kumakain, panay ang pag-aalok ni Megan. Sir, tikman mo tong gulay. Pampahaba ng buhay yan. Baka sakaling humaba rin tong pasensya mo sa akin. Hindi ako mahilig sa gulay. Halikan ako, sir. Mahilig ka? Muntik nang maibuga ni Tidora ang sabaw sa kakatawa. Megan, ikaw talaga. Lola, seryoso ako. Tumahimik ka na lang at kumain. Mariing saad ni Paulo, pero nandalaki ang mata at halatang nagpipigil ng tawa. Okay, sir. Pero pag natikman mo na ako, Esther, natikman mo na itong luto ko, hindi ka na makakahanap pa ng iba. Ay, Diyos ko! Paulo, apo, wala ka nang kawala pa. Mukhang mamahalin ka na nitong babaeng ito hanggang dulo. At sa gitna ng tawanan at kakulitan ni Megan, tahimik na napaisip si Paulo. Habang pinagmamasdan ang masayahing si Megan na abalang-abala sa pagpapatawa kay Lola Tidora, hindi niya maiwasang maramdaman na may kakaiba nga talagang hatid itong si Megan sa kanilang bahay. Sa totoo lang, mas nagiging magaan ang lahat, kahit gaano pa siya kainis kay Megan. Maagang umalis sina Paulo at Megan kinabukasan. Sa kotse pa lang, hindi na tumitigil talaga ang bibig ni Megan. Sir Paulo, sure ka ba na gusto mo kong isama sa opisina mo? Baka akalain ng mga empleyado mo, girlfriend mo ako. Aba, hindi ko yun tatanggihan, ha? Pwede ko namang i-confirm anytime. Hindi kita girlfriend. Assistant lang kita ngayon. Kaya wag kang gagawa ng eksena. Sagot ni Paulo, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ngumisi si Megan at sinadyang idikit ang muka sa gilid ni Paulo. Assistant daw, pero pinapasama mo sa office. Baka naman, sir, gusto mong may kasama ka lang para hindi ka lonely. Aminin mo na kasi, crush mo rin ako. Napairap si Paulo, pero bahagyang ngumiti. Megan, kung crush nga kita, matagal na kitang tinanggal dito para hindi na ako naghihirapan. Ano yun? Compliment ba yun o insulto? Pero sige, compliment na lang. Ang ibig sabihin lang yan, sobrang ganda ko kaya nahihirapan ka na pigilan ang sarili mo. Hindi na sumagot si Paulo at bahagyang napailing, pero hindi na itago ang ngiting sumilip sa kanyang labi. Pagdating sa opisina, agad silang pinagmasdan ng mga empleyado. Nakasuot ng simpleng blouse at skirt si Megan. Pero dahil sa kanyang natural na aura, parang lumiwanag ang buong reception area. Good morning, Sir Paulo. Bati ng sekretarya. Pero bago pa makasagot si Paulo, si Megan na agad ang sumingit. Good morning din. Ako po ang bago ninyong future boss wife, assistant pala ngayon. Nagulat ang sekretarya. Napatingin kay Paulo. Napailing lang ito at pinandilatan si Megan. Tigilan mo nga ako. Halika na. Pagpasok nila sa office ni Paulo, agad umikot si Megan sa swivel chair ni Paulo at naupo. Wow, sir!
ang laki ng office mo ha. Bagay na bagay mag-date dito. Megan, buwaba ka riyan. Akin na yung upuan. Eh bakit? Hindi ba pwedeng makishare? O baka naman gusto mong upuan kita? Napahinto si Paolo, natulala sa sinabi nito. Nang makita ni Megan na namula ang tenga ni Paolo, agad siyang tumawa ng malakas. Uy sir, kinilig ka no? Aminin mo na kasi. Kung hindi ka lang babae, sinabunutan na kita. Sagot ni Paolo, pero halatang nahihirapan siyang pigilan ang ngiti. Bigla siyang tumayo at lumapit kay Megan, nakasandal sa mesa. Tinitigan niya ito ng diretsyo, seryoso ang mga mata. Alam mo, Megan, Oh, ano yun sir? Lumapit pa si Paolo, halos magdikit na ang mukha nila. minsan gusto rin kitang gantihan sa pang-aasar mo. Talaga? So, ibig sabihin? Ngumisi si Paolo sa kabahagyang inilapit ang labi sa tenga ni Megan. Kaya lang, mas malakas akong mang-asar. Napasigaw ang dalaga, sabay talon palayo sa upuan. Namumula ang pisngi, hindi malaman kung matutuwa ba o maiinis. Grabe ka sir ha, nilanti mo ako pabalik. Tawa lang ang sinagot ni Paolo, saka umupo na sa kanyang swivel chair na parang walang nangyari. Magtrabaho ka na. Huwag ka masyado mag-assume. Pero sa loob-loob ni Paolo, aliw na aliw siya sa reaksyon ni Megan. At si Megan kahit nagrereklamo, hindi rin maitago ang ngiti at kilig. Sir Paolo, kahit suplado ka, bagay sa'yo ngumiti. Kaya huwag kang magtaka ha kung lalo kitang mamahalin araw-araw. At doon na nga ay muling napailing si Paolo, pero hindi niya mapigilang muling mapangiti. Makalipas ang ilang minuto, abala si Paolo sa pagbabasa ng mga dokumento, habang si Megan naman ay nakaupo sa maliit na couch, pero hindi pa rin tumitigil sa pangungulit. Sir, ang boring mo. Araw-araw ganito ka na lang ba dito sa office? Papers, sign, magbabasa tapos repeat? Trabaho ko to, Megan. Hindi ito comedy bar. Eh di gawing comedy bar. Ako na ang host. Sagot ni Megan, sabay taas ng kamay na parang may hawak na mic. Ladies and gentlemen, please welcome ang pinakasupladong boss sa buong Pilipinas, Sir Paolo. Hindi napigilan ni Paolo ang mapatingin sa kanya at natawa ng mahina kahit pilit niyang tinatago. Lumapit si Paolo, seryoso ang tingin. Alam mo, Megan, minsan napapaisip ako kung sadyang gusto mo lang akong asarin o gusto mo talaga ako. Both. Gusto kitang asarin kasi gusto talaga kita. Gets mo ba? Bahagyang napangiti si Paolo, pero lumapit pa siya. Halos ilang pulgada na lang ang pagitan ng mukha nila. Kung gusto mo talaga ako, kaya mo bang tumahimik kahit 2 minuto lang? Depende. May reward ba? Ganito, Dahan-dahang yumuko si Paolo. Halos magdikit na ang kanilang labi. Ramdam ni Megan ang mainit na hininga ni Paolo. kung tatahimik ka, Kung tatahimik ako, baka halikan kita. Tahimik ka muna, okay? mhm. Good girl. At kagat-labi si Megan na pinipigilan ang kilig na nararamdaman. Ilang araw ang lumipas at madalas nang kasama ni Paolo si Megan sa office. Kaya't kilala na si Megan ng mga empleyado at tuwang-tuwa rin ang mga ito sa kanya. Gabi na at tahimik ang buong mansyon. Nakaupo si Paolo sa leather chair, nakasandal pero halatang iritado. Hawak ang baso ng whiskey habang tinititigan ang mga papel na halos hindi na niya mabasa dahil abala ang isip. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang tao na hindi niya maalis sa isip, si Megan. Mula nang dalhin niya ito sa opisina,
Ilang linggo na ang nakalilipas, hindi pa rin talaga tumitigil ang kakulitan nito. Sa opisina, sa bahay, sa pagkainan, kahit sa simpleng paglalakad, naroon si Megan, palaging makulit. Napabuntong hininga si Paolo at bahagyang binaba ang baso. Sa totoo lang ay talagang hindi na niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang epekto ni Megan sa kanya. Oo, nakakainis. Pero sa likod ng lahat ng iyon, hindi rin niya maikakaila na may kung anong aliw na naidudulot ang kakulitan ni Megan. "Kuya!" Boses ng isang pamilyar na tao ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Si Paula, nakatayo roon, nakapadyama, hawak ang isang mug ng tsaa. "Bakit nakasimangot ka na naman? Di ba tapos na ang meeting mo kanina?" Paula, di meeting. Ang problema ko, tao. Lumapit si Paula. Umupo sa tapat ng mesa at naglagay ng mug sa ibabaw. "Tao? Sino? Huwag mong sabihin." Umikot ang mga mata niya. Agad na may ideya. "Si Megan?" Exactly. That girl is driving me insane. Kuya naman, simulat sa pool pa lang alam na nating lahat na hindi ka sanay sa mga katulad niya. Pero seriously, siya ang iniisip mo ngayon? Hindi ang stock market, hindi ang next project, kundi si Megan? Tumikhim si Paolo, pilit na pinipigilan ang inis. Paula, hindi ito biro. Wala ng araw na walang eksena. Ang babaeng yun. Sa office, nakakagulo siya. Lahat ng tao nakikisama sa kanya. Natutuwa. Ako lang ang naiirita. Imbes na tahimik ang paligid, may pa-good morning song pa siya. Kung hindi ba naman kabaliwan yun? Good morning song? Grabe, gusto ko yung makita ha. Si Megan lang talaga ang may lakas ng loob na gawin yun sa'yo, sa opisina mo. Humigop ng tsaa si Paolo, nakangiting nakatingin sa kapatid. Pero kuya, aminin mo, kahit na naiinis ka, natutuwa ka din. Hindi ah. Talaga lang ha? Bakit sobra mong iniisip ngayon kung bakit hindi ka man lang naapektuhan? Nakukulitan ako. Yun lang yun. She doesn't know when to stop. And I don't know how to deal with her anymore. Minsan gusto ko na lang siyang paalisin. Pero laging may dahilan para manatili siya. And everyone, lalo na si Lola, gustong gusto siya. Para bang wala na akong choice. Kuya, baka naman ikaw ang walang choice. Kasi ayaw mo lang talaga siyang mawala. Napatingin si Paolo sa kapatid. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Kung talagang ayaw mo sa kanya, matagal mo na siyang pinaalis. Alam naman nating lahat. Isa kang Paulo Ferrer. Walang nakakakontra sa'yo. Lalo na pagtrabaho ang usapan. Pero bakit kay Megan iba? Bakit hindi mo kayang sabihin na tama na, tigil na, umalis ka na? Natigilan si Paolo. Totoo, may punto si Paula. Ilang beses na niyang naisip na layuan si Megan, putulin ang kung anumang koneksyon na unti-unting nabubuo sa kanilang pagitan. Pero sa tuwing gagawin iyon ni Paolo, palaging may pumipigil. Napansin iyon ni Paula at lalo pa siyang ngumiti. Alam mo kuya, kung tutuusin bagay kayo ni Megan, ikaw na laging seryoso, suplado, walang humor. Uy! At siya naman, maingay, makulit, masayahin. Opposite kayo. Hindi ba sabi mo noon boring ang buhay mo? Ngayon hindi na. Guess who changed that? Napanganga si Paolo. Tila hindi makasagot. Pinilit niyang tanggihan pero sa puso niya, ramdam niyang tama si Paula. Simula nang dumating si Megan, may bago siyang nararamdaman. May bagong kulay ang bawat araw, kahit gaano kairita ang dala nito. Humagalpak ang tawa ni Paula nang makita ang ekspresyon ng kapatid. Grabe kuya ha, ngayon lang kita nakitang ganyan ka-confuse. Kung ibang tao pa yan, siguro pinasibak mo na. Pero si Megan, you're holding on. Kaya huwag ka na mag-deny. Aminin mo na lang siguro na gusto mo rin yung kakulitan niya. Hindi ko siya gusto. Mabilis niyang sagot pero mahina.
Parang kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Nakakainis siya. Kung nakakainis talaga, bakit hanggang ngayon siya pa rin ang issue mo? Bakit hindi iba? O si Tito? O kahit anong business problem? Bakit si Megan? Napatigil si Paulo, napahawak sa sentido. Lalong nagulo ang utak niya sa sinabi ng kapatid. Ayaw niyang umamin pero unti-unting sumasagi sa isip niya na baka nga may katotohanan sa sinabi ni Paula. Habang pinagmamasdan ni Paulo ang kapatid, nagpatuloy si Paula. Mas seryoso na ngayon ang tono. Kuya, minsan, yung mga taong inaakala nating istorbo, minsan sila pa yung dahilan kung bakit tayo natututo na muling ngumiti. Baka kaya hindi mo siya kayang paalisin kasi deep down, you like her. Maybe not in the way you admit to yourself, pero naroon na kasi yun. Tahimik na napasandal si Paulo, mariing ipinikit ang mga mata. Sa isip niya ay sari-saring alaala ni Megan ang biglang bumalik. Ang malakas nitong tawa, ang paraan ng pagpitik ng buhok habang nagbibiro. Ang walang takot nitong pagngiti sa kanya kahit suplado siya. At higit sa lahat, ang paraan ng pagpapasaya nito kay Lola Tidora. Dammit. Bakit parang tama si Paula? Bulong niya. Ngumiti si Paula at tumayo na. Bit-bit ang mug ng tsaa. Anyway kuya, tulog ka na. Huwag mong i-stress masyado ang sarili mo. At kung sakaling dumating si Megan bukas at kantahan ka ng good morning ulit, huwag ka nang magalit. Smile ka na lang. Who knows, baka yun ang simula. Iniwan siya ni Paula sa study room. Nakatulala pa rin. Hawak ang baso ng whiskey. At sa kauna-unahang pagkakataon, imbes na mainis, isang maliit na ngiti ang nabuo sa labi ni Paulo. Tumayo siya, suot lamang ang maluwag na puting shirt at pajama, at marahang naglakad sa pasilyo. Huminto siya sa harapan ng pintuan ng guest room, ang kwartong tinutuluyan ni Megan. Mula roon ay rinig niyang umiiyak si Megan. Marahang kumatok si Paulo. Megan? Mahinang tawag niya. Walang sagot. Tanging higbilang ang narinig ni Paulo. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Marahan niyang pinihit ang seradura at bumungad sa kanya ang nakatalikod na si Megan. Nakaupo sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang isang lumang litrato. Napakunot ang noo ni Paulo. Dahan-dahan siyang lumapit. Megan? Nagulat ang dalaga. Mabilis na pinunasan ang mga luha gamit ang likod ng palad. Pilit siyang ngumiti pero halata ang pamumula ng kanyang mga mata. Wala ito. Sorry kung naistorbo kita. Umiling si Paulo sa kamarahang naupo sa tabi ni Megan. Hindi ako naiinis. Pero bakit ka umiiyak? Sandali munang hindi sumagot ang dalaga. Pinisil lamang niya ang larawan sa kanyang mga kamay bago siya napabuntong hininga. That anniversary ngayon ng parents ko. Natigilan si Paulo. Napatingin siya sa larawan. Isang masayang pamilya. Nakangiti ang dalawang magulang habang karga-karga si Megan na bata pa. Halata sa mga mata ng dalaga na iyon ang pinakamamahal niyang alaala. Namimiss ko sila. Kahit ilang taon na, ang sakit pa rin. Kanina ko pa sinusubukang maging okay pero hindi ko kaya. Tahimik si Paulo ng ilang sandali, tila nag-iipon ng tamang salita. At imbes na magsalita kaagad, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang braso at hinila si Megan palapit. Nagulat naman ang dalaga. Hindi na siya tumutol nang tuluyan siyang niyakap ni Paulo. Shh! Bulong ni Paulo habang hinahagod ang likod ni Megan. Okay lang umiyak. Hindi mo kailangan pigilan. Doon na tuluyang bumigay si Megan. Ibinaon niya ang muka sa dibdib ni Paulo. Humahagulgol na parang batang nawalan ng takbuhan. Ang unfair, Paulo. Bakit sila kinuha kaagad?
Bakit ako iniwan? Hinaplos si Paolo ang buhok ni Megan. Matagal na siyang ulila. Bata pa lamang siya nang namatay ang mga magulang niya at ang kanyang tita na ang nagpalaki sa kanya. Pero noong may edad na rin siya, si Megan, namatay din ang kanyang tita dahil sa heart attack, kaya't mag-isa na lamang siya. Wala akong sagot, Megan. Pero ang alam ko, hindi ka iniwan. Nasa'yo pa rin sila. Dito. Itinuro niya ang dibdib ni Megan sa lugar ng puso. At sa lahat ng alaala mo na yung daladala. Pero Paolo, ang hirap. Kahit may mga tao sa paligid ko, minsan pakiramdam ko mag-isa pa rin ako. Hindi ka mag-isa. Habang nandito ka, habang kasama mo kami, at habang nandito ako. Saglit na tumikhim si Paolo. Parang nahihiya siya pero diretsyong tiningnan si Megan. Hindi kita pababayaan. Totoo yan? Hindi mo ako iiwan? Bahagyang ngumiti si Paolo, bagay na bihira niyang gawin. Minsan kung suplado ako, sorry. Pero Megan, seryoso ako. Kahit gaano ka pa kakulit, o gaano mo ko inisin, hindi ko magagawang iwan ka. Parang unti-unting gumaan ang dibdib ni Megan. Salamat, sir. Walang anuman. Sige lang, ilabas mo ang lahat. Hindi ko naman to ikukwento kay Lola o kay Paula. Promise. Mabuti na lang, nakakahiya kaya. Hindi nakakahiya yun. Giit niya, hinahaplos pa rin ang likod ni Megan. Ibig lang sabihin nun, mahal mo sila at hindi mo sila nakakalimutan. At kung ako ang tatanungin, ang tapang mo, Megan. Matapang? Oo, kasi kahit wala ka ng magulang, natutunan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya mo pang ngumiti, mangulit, at magbigay ng saya sa ibang tao. Lalo na kay Lola, hindi lahat kayang gawin yun. Napangiti si Megan sa kanya, pero ngayon lang niya nakita ang soft side ni Paolo. Akala niya dati, puro kasupladuhan lang ito. Pero ngayong gabi, nakita niya ang isa pang anyo ni Paolo. Isang taong may malasakit, marunong makinig at marunong umunawa. Paolo, hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Hindi mo kailangan bumawi. Basta, kapag makulit ka bukas, okay lang. Natawa si Megan kahit basa ang luha ng kanyang mga mata. Buisit ka. At sa gabing iyon, habang tuloy-tuloy ang marahang hagod ng kamay ni Paolo sa likod ni Megan, unti-unting humupa ang lungkot sa dibdib ng dalaga. Sa huli, nakatulog si Megan sa bisig ni Paolo. Higpit pa ring yakap ang larawan ng kanyang mga magulang. At si Paolo, imbes na bumalik sa kanyang silid, nanatili sa tabi ni Megan. Nakabantay na parang hindi niya hahayaan na muling masaktan ang dalaga. Kinabukasan, iba ang timpla ni Paolo. Hindi siya masungit. Pagbukas pa lang ng pinto ng office, agad na bumungad kay Megan ang amoy ng kape. At doon niya nakita si Paolo, nakaupo sa swivel chair, nakarelax, nakataas ang paa sa mesa, habang may hawak na tasa. Good morning, sunshine. Bati niya na may kasamang kindat. Nanlaki ang mata ni Megan. Wow! Sino ka? At anong ginawa mo kay Paolo na laging nakakunot ang noo? Bahagyang natawa si Paolo at bumaba ang paa sa lamesa, saka tumayo at naglakad papalapit kay Megan. Hindi pwedeng araw-araw, suplado. Baka isipin mo na wala akong ibang mood. Umiling si Megan at bahagyang namula. Ay masanay ako sa suplado eh. Sa mukha mong suplado. At least, predictable ka. Predictable? Nagkunot ng noo si Paolo. Sabay lapit palalo hanggang sa ilang puligada na lamang ang pagitan nila ni Megan. So gusto mo, unpredictable ako ngayon? Napaatras si Megan,
Pero mabilis siyang na-corner dahil nasa gilid na pala siya ng mesa. Paulo, ang aga-aga pa ha. Coffee pa lang iniinom mo pero para ka ng lasing. Nakangisi itong tumukod ng isang kamay sa mesa habang ang isa ay naglaro sa hawak na ballpen. Hindi ako lasing. Flirty lang. Flirty? At inaamin mo pa talaga? Oo naman. Napalapit palalo ang mukha ni Paulo. Kailangan ko bang ulitin? Flirty ako ngayon at ikaw ang target. Hindi makatingin si Megan, lalo na at ramdam niya ang init ng hininga ni Paulo sa pisngi niya. Teka, hindi ako sanay sa ganyan. Ikaw na lang kaya ang Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang umayos si Paulo. Tumawa at naglakad na pabalik sa mesa. Relax, Megan. Nagjo-joke lang ako. Pero, namula ka. Anong namula? Mabilis niyang tanggi sabay talikod. Kunwari inaayos ang mga papel. Your ears. Halata hindi ka marunong magtago. Natatawang sagot ni Paulo. Megan pressed her lips together. Pilit na hindi nagpapahalata. Pero lalo lamang siyang binabaliw ng presensya ni Paulo. Nang muling lumapit si Paulo, dahan-dahan niyang inabot ang isang papel mula sa kamay ni Megan. Imbes na normal lang ang pagkuha, sinadya nitong haplusin ang daliri ng dalaga. Mabilis namang umatras si Megan. Paulo? Ano? Kunwaring walang muwang na tanong ni Paulo, pero ang ngiti sa labi ay sobrang pilyo. Accident lang. O baka destiny. Destiny, my face! Hindi naman maitago ang mabilis na pagdibok ng puso ni Megan. Umupo si Paulo sa tabi ni Megan, nakatalikod na parang wala lang. Pero bago pa siya makapag-react, marahan itong bumulong. Get used to it, Megan. I think I like teasing you in this way. At sa unang pagkakataon, si Megan ang hindi naman nakaimik. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong naging flirty si Paulo kay Megan, habang si Megan naman ay hindi makapaniwala. Minsan ay wala na siyang laban, pero nagugustuhan rin niya ang panlalandi ni Paulo sa kanya. Maagang bumaba si Paulo mula sa kanyang silid, suot ang paborito niyang kulay abo na polo at itim na pantalon. Medyo antok pa siya, ngunit nang makita niyang nakaupo si Lola Tidora sa mahabang sofa na parang may iniisip na malalim, agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi naman ito pangkaraniwang eksena kapag seryoso ang matanda, tsak na may kakaibang pakay. Paulo. Malamig ngunit mahinahong sambit ni Lola Tidora, nakatingin ng diretso kay Paulo. Kailangan kitang kausapin. Bahagyang kumunot ang noo ni Paulo. Iniwan ang hawak na tasa ng kape at lumapit. Ano yun, Lola? May utos na naman ba kayo? Hindi basta utos. Kailangan ko ng tulong mo at hindi ko pwedeng ipagpaliban. Tulong? Ano po ba yun? Umayos ng upo si Lola Tidora, saka medyo nilapit ang muka kay Paulo. Apo, kailangan ko ng sperm mo. Halos mabitawan ni Paulo ang tasa ng kape. What? Ano ka ba, Lola? Anong klaseng... Para saan ba yun? Tahimik lamang si Lola Tidora, para bang ordinaryo lang na humihingi siya ng asukal o kape. Kailangan ko ito para sa isang mahalagang ritual. Ritual? Umikot ang mata ni Paulo at muli siyang napaupo, pilit na kumakalma. Lola, baka lason yan na. Ang weird naman. Hindi ako komportable. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ako ang lola mo. Hindi naman kita inilalagay sa masama. May dahilan kung bakit ko kailangan yon at hindi ko pwedeng sabihin sa ngayon. Pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa kahalayan. May mas malalim na dahilan. Pero hindi ba pwedeng ibang bagay na lang? Bakit sperm pa?
Kung hindi ikaw, sino pa? Apo kita. Dugo at laman ng pamilya ang kailangan. Hindi pwedeng bastang kanino lang. Napakamot ng ulo si Paolo. Halatang nahihirapan. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa. Ang problema lang ay alam niya na kapag hindi siya pumayag, hindi siya titigilan ng matanda. At higit sa lahat, kahit pa may topak si Lola Tidora, hindi ito gagawa ng bagay na makakasama sa kanila. Okay, fine. Mariing sambit ni Paolo matapos ang ilang minuto ng katahimikan. Pero Suerla, dapat may matinukang paliwanag rito balang araw. Ayoko ng ganyang ka-weird na request tapos parang wala lang. Salamat, Apo. Hindi mo pa alam kung gaano kahalaga ito sa ngayon. Balang araw mauunawaan mo din. Sa huli, nagbigay na lang talaga si Paolo, bagamat nagtataka at naguguluhan. Habang tinatanggap ng lola niya ang inihingi niya, tuwang-tuwa itong umalis at saka nagpasalamat sa kanya. Samantala, maaga ring nagising si Megan, pero kakaiba ang kanyang pakiramdam. Habang nag-aayos siya ng mesa sa kusina, bigla na lang siyang napakapit sa tiyan. Aray! Mahina niyang ungol, nanlalambot ang tuhod. Si Paolo nakakalabas lang ng silid, dala ang cellphone, agad na napansin ang itsura ni Megan. Megan, anong nangyayari sa'yo? Siguro, baka may nakain lang ako kagabi. Okay lang to. Pero hindi kumbinsido si Paolo. Agad siyang lumapit at inalalayan si Megan paupo. Hindi ka okay. Ang mukha mo namumutla na. Tapos pawis na pawis ka pa. Tara na sa ospital. Umiling si Megan, pilit na inaamo ang boses. Huwag na, kaya ko pa. Hindi na siya pinatapos ni Paolo na magsalita. Megan, huwag matigas ang ulo. Kung di ka magpupumilit, mas mabuti. Huwag mong tiisin yan. Halika na. Sige na nga lang. Agad na kinuha ni Paolo ang bag niya at inalalayan siya patungo sa kotse. Habang bumabiyahe sila, halos hindi mapakali si Paolo. Paulit-ulit niyang tinitingnan si Megan. Nakakapit sa tiyan at pikit na pikit ang mga mata. Kaunting tiis na lang, Meg. Nandito lang ako. Kapit ka lang. Bulong ni Paolo sabay pisil sa kamay ni Megan. Pagdating sa ospital, agad silang sinalubong ng nurse. Ano pong nangyari? Biglang sumakit ang tiyan niya. Sobrang tindi raw. Kanina pa siya namumutla. Agad na dinala si Megan sa emergency room. Naiwan naman si Paolo sa labas. Naglalakad-lakad, hindi mapakali. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Parang siya ang nasasaktan. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor. Mister? Paulo po. Sagot niya agad, halos mabasag ang boses. Kumusta po si Megan? Ano pong lagay niya? Stable naman siya. May itinurok lang kaming gamot para maibsan ang sakit. Sa tingin namin baka may nakain lang siyang hindi maganda, kaya't nag-react ang tiyan. Pero kailangan pa rin natin siyang maobserbahan. Salamat po, Dok. Pwede ko ba siyang puntahan na? Oo, nasa loob na siya ng ward, pero kailangan niya na pahinga. Agad na pumasok si Paolo. Nakahiga si Megan, nakapikit, pero halata sa mukha ang pagod. Dahan-dahan siyang lumapit. Umupo sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok ng dalaga. Megan. Dumilat si Megan ng mata. Medyo namumungay na ang mata. Paolo, pasensya ka na ha. Nadamay ka pa. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo kasalanang sumakit ang tiyan mo. At saka, andito naman ako para alagaan ka. Natahimik si Megan. Tinitigan lang si Paolo na para bang hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Bakit ka ganyan bigla? Parang lagi ka nang handang sumaluwa kahit na hindi naman kita hinihinga ng tulong. Napahawak si Paolo sa kamay ni Megan.
Marahan iyong pinisil. Kasi ayoko makita kang nahihirapan. Hindi ko na kayang tumayo lamang at manood habang nasasaktan ka. Paolo, hindi mo naman obligasyon to. Maybe not, pero choice ko to. At kahit ulit-ulitin pa, lagi kong pipiliin na alagaan ka. Ang bait mo ah. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Simple lang. Huwag mo na akong pag-alalahanin pa. Kasi kanina, muntik na akong atakihin sa kaba. Alam mo ba yon? Sorry na. Good. Tumigil sandali si Paolo, tapos ngumiti ng pilyo. Pero kung gusto mong makabawi, pwede mo akong bilhan ng ice cream. After nito, kahit 2 scoops lang. Napatawa lalo si Megan. Medyo kinurot pa si Paolo sa braso. Grabe, may ganun pa talaga. Ikaw nga itong mayaman eh. Oo naman, hindi birong stress na dinanas ko kanina. At saka, Humigpit ang hawak ni Paolo sa kamay ni Megan. ice cream with you, Megan. It's more than enough. Napatitig si Megan, ramdam ang sincerity sa mga mata ni Paolo. Promise me, Megan. Next time na may maramdaman ka, kahit maliit lang, sabihin mo sa akin kaagad. Ayoko nang maulit to. Kanina halos mabaliw na ako dahil sa'yo. Dahil sa takot. Sige na, promise. Hindi na ako magiging matigas ng ulo. Good girl. Inilapit niya ang kamay ni Megan sa labi niya at saka hinalikan. That's my Megan. Namula si Megan, mabilis na binawi ang kanyang kamay. Ano ka ba, Paolo? Baka makita tayo. Hayaan mo na. Wala silang pake. Ikaw lang naman ang tinitignan ko eh. Napailing si Megan pero hindi maitago ang ngiti niya. Kahit pagod at nangihina pa siya, ramdam niya ang gaan ng loob dahil sa presensya ni Paolo. Ilang araw din si Megan sa ospital dahil hindi pumayag si Paolo na lumabas siya agad para raw ma-check up pa siya ng doktor, kaya't hinayaan na lamang ni Megan. Ilang linggo ang lumipas, talagang ibang-iba na ang trato ni Paolo sa kanya. Simula nang makita nito na umiiyak si Megan. Pansin naman iyon ng dalaga at masaya siya kahit bantay sarado siya ng lalaki. Mainit pero presko ang umaga. Nasa sala si Megan, nakaupo sa carpet. Nakabukas ang laptop sa harapan niya habang nakahain ang chips at juice. Nakasuot siya ng oversized shirt na parang dress na lang, habang nakatali ng mataas ang buhok niya. Paolo! Sigaw niya, sabay dampot ng chips. Halika dito! Netflix tayo! Lumabas si Paolo galing kusina. May hawak na 2 baso ng tubig. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin kay Megan. Heist. Ayan na naman. Chips agad sa umaga. Wala ka bang balak kumain ng matinong breakfast? Kontrabida ka na naman sa snacks ko eh. One time lang kaya to. One time? Araw-araw ka ng one time. Oh, talaga? Di ko napapansin ah. Tapos bigla niyang isinubo ang isang chips sa bibig ni Paolo. Oh, para hindi ka na magreklamo. Share tayo. Heist. Ikaw talaga. Pero napangiti rin si Paolo. Bahagya naman siyang napailing. Nag-click si Megan sa laptop at nag-play ng series. Habang nagpe-play ang intro, biglang humiga si Megan at idinantay ang ulo sa balikat ni Paolo. Komportable ka ba? Of course. Sagot nito, nakapikit na para bang batang spoiled. Alam mo ba na mas comfy ka pa kaysa sa unan ko? Hindi ako magsasawa sa ganito. Napatawa si Paolo, dahan-dahang niyakap si Megan sa balikat. Sinasamantala mo lang kasi alam mo na hindi kita kayang tiisin. Exactly. At least honest ka. Tahimik silang sandali. Nanonood ng palabas, pero hindi mapakali si Megan. Ilang segundo lang, nagangat na siya ng tingin kay Paolo. Hoy. Ano? Namiss mo ba ako nung nasa ospital ako?
Napalingon si Paulo at medyo nagulat sa tanong. Ano pa sa tingin mo? Halos mabaliw na nga ako kakaisip kung okay ka ba. Lagi akong gising hanggang madaling araw. Checking kung humihinga ka pa. Hoy, ang harsh naman. Biglang umupo si Megan. Nakakunot ang noo pero halatang amused. Para namang nangihingalo ako noon ah. Napailing si Paulo at natawa na lamang. Kasi naman ikaw asaway ka. Kung di ba kita pinilit na dalhin sa ospital, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Napangiti si Megan sa kangumiti ng pilya. Sandali pa silang nagbiruan hanggang sa bumalik ang katahimikan habang nanunood. Pero hindi mapigilan ni Paulo na tumingin kay Megan. Nakita niyang abala ang dalaga sa pagtawa sa mga eksena. Parang wala nang iniisip kundi kasiyahan. Megan. Hindi lumingon si Megan. Nakatutok pa rin sa screen. Alam mo bang nakaka-addict kang panoorin? Ha? Ano raw? Seryoso. Mas masarap ka pang panoorin kaysa sa Netflix. Ikaw ang corny mo. Ikaw na yan Sagot ni Paulo, sabay tapik sa ilong ni Megan. Hindi na nakatiis pa si Megan. Tumawa na ng malakas. Halos mapahiga ulit sa sahig. Paulo, promise. Minsan hindi ko alam kung seryoso ka ba o nangaasar lang. Pwede namang both. Alam mo, Paulo, parang nagiging habit mo na yung alagaan ako ah. Hindi ka ba mapapagod yan? Hindi ako mapapagod sa'yo. Napakurap si Megan. Hindi na nakatawa pa. May init na gumapang sa kanyang pisngi. Kaya ang ginawa niya, tinakpan ng throw pillow ang mukha niya. Uy, bakit ka nagtatago? Wala, naiinis ako. Bakit? Kasi mula sa unan ay sumilip si Megan. Ba't mo ba ako palaging pinapakilig ng ganito? Hindi na healthy ah. Natawa si Paulo, hinila ang unan para muling makita ang mukha ni Megan. Kung hindi healthy, bakit bumibilis ang tibok ng puso mo tuwing nandito ako? Hala, ang kapal na mukha mo ah. Pero imbes na umatras, niyakap siya ni Paulo ng mahigpit. Seryoso ako, Megan. Kahit gaano ka pa kakulit, kahit ilang beses mo pa akong asarin, hindi ako mapapagod. Kasi ikaw na ito Ikaw si Megan. Napatigil si Megan. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Paulo. Ramdam din niya ang sensibilidad sa bawat salita nito. At kahit gusto niyang magbiro muli, hindi niya magawa. Paulo. Bakit? Thank you ah. Para saan? Para sa lahat. For staying. At sa hindi pagpapaalis sa akin dito. For not giving up kahit ang kulit-kulit ko. Hindi ko kaya. Kasi kung wala ka, hindi ko alam kung ngingiti pa ba ako. Nakakabad trip ka ha, pinapaiyak mo ko. Then let me make it up to you. Dahan-dahan siyang kumalas, pero marahang hinalikan ang noo ni Megan. Promise, I'll always be here. Napapikit ang dalaga, huminga ng malalim. At sa simpleng araw na yon, naging malinaw kay Megan na kahit makulit siya, kahit stubborn, may isang taong hindi napapagod sa kanya. Isang Paulo na palaging nariyan. Isang linggo ang makalipas, hindi inaasahan ni Megan ang kanyang araw. Simple lang sana ang plano niya, magpa-check up sa klinik dahil ilang linggo na rin siyang delayed. Hindi niya iniisip na magiging kakaiba ang resulta. Pag-upo niya sa harapan ng doktor, ngumiti ito at binigyan siya ng papel. Congratulations, Miss Megan. Positive po kayo. Sabi ng doktor, parang nabingi si Megan. Positive? Ano raw? Positive? As in, buntis? Yes, nasa 6 weeks na po kayo. But, paano? I mean, hello? Virgin pa ako.
Nagkatinginan ang mga nurse sa tabi. Pilit pinipigilan ang tawa. Pero si Megan hindi makatawa. Nanghina siya sa upuan para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Paglabas niya ng klinik, agad niyang tinawagan si Paulo. Paulo, emergency! As in major! Life-changing emergency! Nataranta si Paulo. Bakit? Anong nangyari? Nasaan ka? Sa labas ng klinik, bilisan mo! Baka himatayin na ako dito! Wala pang kalahating oras, dumating si Paulo, pawis na pawis at habol ang hininga. Megan, ano nangyari? May sakit ka ba? May masakit ba sa'yo? Paulo, I'm pregnant! Natigilan si Paulo. Parang napako sa kinatatayuan. Ha? Ano? Pregnant daw ako! Pero paano? Ikaw naman ang saksi, di ba? Never akong, wala akong ginagawang ganon. Virgin pa ako. Virgin? Eh kung virgin ka, paano kang nabuntis ngayon? Pareho silang natulala hanggang sa dumating si Lola Tidora. Nakapayong pa, dala ang pamaypay niyang may bordang bulaklak. Parang sinadya ang timing. Oh, ayan na. Nagulat na nga kayo. Tama na ang drama. Ako ang may gawa niyan. Lola? Ngumiti ang lola niya, parang proud pa sa ginawa. Oo, ako ang nagpaturok sa'yo, Megan. At ang similya ng apo ko ang tinurok. What? What? Sabay na sigaw ng dalawa. Halos mag-collapse si Megan. Lola, anong kabaliwan yan? Ako? Pinaturukan? Nang hindi ko alam? Nagtaas lang ng kilay si Lola, kampanting nakaupo sa bangkong malapit. Bakit ba kayo ganyan? Gusto ko lang naman na malaman kung baog ba yung apo ko. Ayun, hindi pala. Effective. May baby ka na, Megan. Lola! Halos pasigaw na si Paulo. Pulang-pula ang muka. Anong ginawa mo? Hindi mo pwedeng basta na lang gawin yun. Hindi mo man lang sinabi sa amin. Kasi kung sinabi ko, magpapadrama lang kayo Mga torpe pa sa isa't isa. Kaya surprise na lang. Diba? Exciting? Napahawak si Megan sa kanyang sentido. Parang sasabog ang ulo. Exciting daw! Virgin ako, Lola! Virgin! Tapos biglang pregnant! Ay, Megan! Maganda naman ang lahi ng apo ko Ano ka ba? Lola! Lola! Halos sabay muling sigaw ng dalawa. Napatakbo si Paulo palapit sa kanya. Hawak ang balikat ni Megan. I'm so sorry, Megan. Hindi ko alam na magagawa to ni Lola. Promise, wala akong alam dito. Anong gagawin ko ngayon, Paulo? May baby na pala ako. Baby mo rin. At hindi ko man lang pinili to. Hindi man lang ako pumayag. Muli silang napalingon sa lola nila na parang walang guilt kahit kaunti. Ano ba kayo? Dapat nga magpasalamat kayo At least secured na ang future nyo. Meron na kayong bunga ng pagmamahalan. Anong pagmamahalan, Lola? Hindi nga kami magjowa magkaibigan lang kami. Oh, akala ko ba may something na kayo? Lola, di ba dapat ako ang nagde-decide dyan? Kung kailan ako magkaka-baby? Hindi mo pwedeng gawing experiment ang buhay namin. Ay nako, tumigil ka nga riyan. Kung hindi dahil sa akin na hindi mo malalaman na kaya mo palang magkaanak. Abay, malaking tulong yon. Proud ako. Napatulala si Paulo. Napaupo sa tabi ng kalsada. Napakamot ng ulo. Ay, this is insane. Samantalang si Megan, naglalakad-lakad lang sa gilid. Hawak ang tiyan niya na parang hindi pa rin makapaniwala. Oh my gosh! May baby na ako. Virgin pa ako tapos may baby na ako. Anong itatawag ko dito, Paulo, ha? Virgin lies? Napatingin sa kanya si Paulo. Muntik pang matawa kahit gulong-gulo. Virgin nice. Ano pa ba?
Kung Immaculate Conception, dapat si Mama Mary lang yun. Ako pinagtripan ng lola mo. Halos maluha si Paolo sa kakatawa kahit stress na. Seryoso ba, Megan? Ngayon ka pa nagjo-joke? Itinuro ni Megan si Lola Tidora. Galit na galit pa rin. Ano pang gagawin ko? Kung di ako magjo-joke, iiyak na lang ako dito hanggang bukas. Paolo, I am pregnant. At ikaw ang tatay, pero hindi man lang tayo nagka-moment. Lola, this is crazy. Alam mo ba na pwede ka naming idemanda sa ginawa mo sa amin? Ay nako, drama-drama na naman. Basta may apo na ako, solve na ako. Ay, kung ayaw nyo, akin na lang ang baby. Lola! Lola! Sabay na sigaw muli ng dalawa. Umupo si Megan, nakahawak sa tiyan, nagsasalita ng mahina. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Grabe ka, Lola. Ginawa mo akong guinea pig. Hindi guinea pig. Special project yan. Megan, I swear, hindi ko alam to. Pero, pananagutan kita. I'll be here. I won't run away. Natahimik si Megan, nakatitig lamang kay Paolo, hanggang sa biglang tumawa si Megan ng malakas, halos hysteria at inis. Paolo, seriously? Pananagutan? Paano mo pananagutan to? Nikis, wala pa nga tayo. Halos mahulog naman si Paolo sa upuan, tinakpan ang muka. Oh gosh. Ayan na, nag-uusap na kayo ng future. Kita nyo? Mission accomplished ako. Mission accomplished. Lola, baka gusto mo rin i-announce sa barangay ha, na successful ang mission nyo, ang experiment nyo. Good idea. Sabay namang promotesta ang dalawa. At sa gitna ng lahat, habang pinagtitinginan sila, isang lola ang panengiti, isang apo ang halos mag-collapse sa hiya, at isang dalagang birhen na biglang buntis at hindi alam kung matatawa o maiiyak. Pero isang bagay lang ang malinaw. Simula ngayon, hindi na magiging normal ang buhay ni Paolo at Megan. Pag-uwi nila ay tahimik lamang sila. Tahimik ang sala matapos ang nakagigimbal na revelasyon. Nakatulala si Megan sa tiyan niya, habang si Paolo naman ay hindi na naman mapakali. Naglalakad-lakad, paikot-ikot na parabang nagpa-practice ng speech. Si Lola Tidora nakaupo lang sa rocking chair, kumakaway-kaway ng pamaypay. Sa wakas, huminto si Paolo at tumingin kay Megan. Seryoso ang muka. Megan. Napalingon si Megan, nag-aalangan. Ano na naman? Huwag mo sabihin na may isa ka pang sekreto, Paolo. Kasi promise talagang hihimatayin na ako. Wala na. Pero, magsasabihin ako. Matagal ko nang gustong sabihin. Paolo, please, huwag ka munang magdagdag ng stress. Buntis na nga raw ako, tapos... Pananagutan nga kita, Megan. Ha? Ano raw? Pananagutan kita. Seryoso ako. Kasi, mahal kita. Matagal na. Hindi lang ngayon. Hindi lang dahil may baby na tayo. Noon pa man, talagang ikaw na. Namilog ang mata ni Megan para siyang pinagsakloban ng langit at lupa. Pero this time, iba na. Wait, what? Ako, mahal mo? Oo, mahal na mahal. Kaya nung nangyari to, kahit hindi natin plinano, kahit hindi natin ginusto, hindi ako tatalikod. I'll take care of you, of us, of the baby. OMG, Paolo. Totoo ba to? Hindi ka ba nadadala lang ng sitwasyon? Kasi baka mamaya, dala lang ng shock, tapos bigla magbagong isip mo. Umiling si Paolo, lumapit at umupo sa tabi ni Megan. Hinawakan niya ang kamay nito, mahigpit pero banayad. Megan, listen. Kahit walang baby, kahit hindi ginawa ito ni Lola, I was planning to tell you. I was just waiting for the right time, for the right moment. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa timing. Ang importante, malaman mong mahal kita.
Paulo, bigla namang napapalakpak si Lola Tidora, masaya na parang nanalo sa loto. Ay salamat sa Diyos at umamin din ang apo ko. Aba, ilang buwan ko na rin hinihintay yan. Akala ko tatanda na lang kayong dalawa na puro asaran at titigan lang. Pwede ba Lola? Huwag ka muna manggulo. Sigaw naman ni Paulo pero namumula ang pisngi. Ngunit si Megan hindi mapigilang ngumiti. So, matagal mo na pala akong mahal, hindi lang sa ngayon? Hindi lang ngayon. Since the day na nakilala kita, alam kong iba ka. Pinipigilan ko lang kasi I'm afraid na baka masira ang friendship natin. Tahimik si Megan saglit, nakatitig lang kay Paulo hanggang sa unti-unti siyang ngumiti kahit may luha sa gilid ng mata. Alam mo ba, matagal na rin kitang mahal. What? Oo, kaya lang natatakot din ako kasi ang sungit-sungit mo. Tapos feeling ko, wala talaga akong chance hanggang sa naging close tayo. Ang kulit-kulit natin, laging asaran, laging biruan. Akala ko hindi mo ako seryosohin, kaya tinago ko na lang. OMG. Si Paulo ay napahawak sa mukha niya, parang maiiyak sa tuwa. So, all this time, we were both in love. Tapos pareho lang tayong takot umamin. Exactly. Ang tanga natin, no? Super. Sagot ni Paulo sabay tawa din, pero agad niyang hinila si Megan papalapit at niyakap ng mahigpit. Thank you, Megan. Salamat at sinabi mo. Hindi mo alam kung gaano ko to hinintay. Paulo, hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Ang dami nang nangyari, pero at least, sure ako sa isang bagay. Ano yun? Na mahal din kita. Yes! At last, nagkaaminan din sila. See? Mission accomplished na talaga ako. Hindi lang apo, meron pang love story. Lola! Lola! Sabay muling reklamo ng dalawa, pero hindi maitago ang ngiti. Nagpunas ng luha si Megan sabay biro. Pero Paulo, may utang ka pa sa akin. Ha? Utang? Ano yun? First kiss. Nakataas ang kilay na saad niya pero namumula ang pisngi. Paano bigla na lang akong nabuntis? Pero wala man lang kiss? Hindi ba unfair yun? Nanlaki ang mata ni Paulo tapos napatawa ng malakas. Ikaw talaga. Sa lahat ng iisipin, first kiss pa rin. Totoo naman na. Baka isipin ng baby natin, advance siya sa atin. Siya na agad tapos tayo wala pa. Hoy, totoo din yan. Kaya Paulo, ayusin mo na. Kiss her. Para may closure na ang virgin love baby triangle nyo. Muling napasigaw silang dalawa ng lola. Pero natatawa din. Nagkatinginan silang dalawa. At sa wakas, naglapit ang kanilang mga muka. Marahan hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik, banayad, puno ng pagmamahal at matagal nang pinipigilang pag-ibig. Nakangiting napapikit si Megan. Finally, ngumiti si Paulo sa kahinaplos ang pisngi ni Megan. Finally. Napapalakpak naman ang lola nila, halos sumayaw pa sa tuwa. Ay, Diyos ko! Ang saya-saya ko! May apo na ako! May kasal pang paparating! At may kilig scenes pa dito sa sala. Aba, ako na yata ang best director. Napailing si Paulo, nakatawa habang yakap si Megan. Salamat talaga sa'yo, Lola. Kahit baliw ka. Nagkatawanan na silang lahat sa sala, habang sina Paulo at Megan naman ay magkayakap. Lumipas ang mga buwan, lumaki na ang tiyan ni Megan. At kitang-kita na ang pagiging soon-to-be mommy niya. Kung dati ay makulit at palaban siyang babae, ngayon ay mas lalo siyang nagmumukhang baby dahil sa pagiging childish niya sa bawat kilos at hiling. Paulo, gusto ko ng ice cream, yung double Dutch tapos may sprinkles pa.
Kung wala, wag ka na lang bumalik. Si Paulo na sanay na sa mga ganitong moments ay napahawak na lang sa batok niya at natawa. Grabe ka naman, love. Para kang may bantang kasamang order. Pero sige, anything for you. Lumapit siya para halikan ang noo ni Megan bago lumabas. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ng silid, biglang nagsalita si Megan. Hoy, dapat na i-fries din ah. Ang milk tea, yung 50% sugar lang kasi bawal ang sobrang tamis. Napailing si Paulo pero hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Yes, ma'am. Order receive. Fries, ice cream, at milk tea. Kung may kulang pa, text mo ako. Baka sa daan, maalala mo na naman. Megan giggled habang hinahaplos ang malaki niyang tiyan. Sige, pero bilisan mo ha. Gutom na kaming dalawa ng baby mo. Pagbalik ni Paulo after ilang minuto, halos puno ng pagkain ang dala niya. Para siyang nag-grocery para lamang kay Megan. Ito na, love. Double Dutch, fries, milk tea, at Bigla niyang nilabas ang stuffed toy teddy bear. bonus gift para sa baby natin. Tumili si Megan na parang batang nabigyan ng candy. Ay, ang cute naman. Para ka ba talaga to kay baby? O para sa akin? Para sa inyong dalawa. Pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang excited sa teddy bear kaysa sa baby natin. Biro ni Paulo habang inaabot ito sa kanya. Megan hugged the teddy bear tightly at ngumiti ng malapad. Siyempre, gusto ko naman may kakompetensya ka sa pag-aalaga sa akin. Paulo sat beside her at maingat na hinaplos ang tiyan ni Megan. Hindi na kailangan ng kakompetensya, love. Kahit buong buhay ko, aalagaan kita ng mabuti. Sweet mo naman. Siguro kung hindi ka lang talaga magaling mangasar, iisipin kong anghel ka. Angel nga ako. Guardian angel mo at ni baby. Kaya kahit magpa-baby ka pa araw-araw, nandito lang ako para sa'yo. Huwag kang ang corny, Paulo. Pero sige na nga lang. I like my guardian angel. At mula noon, lalo pang naging routine ang pagiging maalaga ni Paulo kay Megan. Siya ang tagamasahe sa paa ng dalaga kapag namamanas. Siya ang tagabili ng midnight cravings ni Megan. Siya rin ang tagapagtanggal ng sumpong kapag bigla na lang nagiging emosyonal si Megan. Love. Minsang saad nito habang nakayakap sa teddy bear at kay Paulo ng sabay. Ang sarap palang alagaan. Sana habang buhay ng ganito ah. Promise. Hanggang tumanda tayo, aalagaan pa rin kita. Lumipas ang 4 na taon ay kasal na sina Megan at Paulo at ang kanilang pagmamahal ay matibay at puno ng pagmamahalan. Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan at kaligayahan ng anak nilang kambal. Isang umaga, gising na gising si Paulo kahit hindi pa sumisikat ang araw. Nasa gilid siya ng kama, tinatanggal ang maliit na sapatos na dinikitan ng sticker ni Fiona. Anak, bakit kaya lagi mong pinapasok sa paa ko ang sapatos mo? Bulong ni Paulo habang nakangiti. Sa kabilang side ng kama, gumising si Megan, nakapaut at nakabalot sa kumot. Paulo? Lumingon si Paulo at agad ngumisi. Good morning, misis ko. Good morning din. Pero Paulo, bakit ikaw ang may sapatos na unicorn? Huwag mong agawin kay Fiona yan ah. Hindi ko inaagaw yan. Siya naglagay niya, no? Sabi siguro niya, bagay daw sa akin. Bagay naman ah. Princess Paulo. Hoy, ako ang hari dito ah. Ikaw ang reyna. At ang mga prinsesa natin, ayun, tulog pa rin. Pareho silang lumingon sa crib na naroon sa tabi ng kama. Magkatabi sina Fiona at Mary. Magkayakap habang mahimbing ang tulog. Napangiti si Megan. Lumambot ang mukha niya habang pinagmamasdan ang kambal. Hindi ko pa rin ma-process hanggang ngayon. 2 agad. Parang jackpot. Jackpot nga.
Isang Fiona, isang Mary. Pareho mong kahawig. Kaya nga palagi akong paranoid eh. Baka isang araw ay wala na akong mukha sa pamilya natin. OA ka na naman. Kahit papaano, nakuha nila yung ngiti mo, no? Ganun. So, ibig sabihin, hindi lang pala ako driver, yaya taga grocery. Contributor din pala ako sa kagandahan ng anak natin. Driver ka pa rin. Biro niya sabay kurot sa tagiliran ni Paolo. Biglang gumising si Fiona, kumurap at ngumiti nang makita ang mga magulang. Mommy? Daddy? Bulong ni Fiona sabay kiskis ng maliit na mukha sa unan. Agad na tumakbo palapit si Paolo. Binuhat ang bata at niyakap. Good morning, Princess Fiona. Good morning. Sagot ni Fiona sabay yakap sa leeg ni Paolo. Sumunod namang nagising si Mary. Medyo nagdabog pa. Daddy, ako din. Ako din. Eto na. Sabay buhat din ni Paolo kay Mary at isiniksik ang kambal sa kanyang dibdib. 2 prinsesa ko, sabay-sabay Kawawa naman ng daddy. Natawa si Megan at tumayo para abutin ang mga anak. Hay nako Fiona at Mary, hindi mabubuhay ang daddy ninyo kung wala kayong lambing. Kaya minsan magtira naman din kayo para kay mommy. Love, hindi naman ako nagrereklamo. Sabi ni Paolo habang pinagmamasdan ang 3 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Kung ako lang masusunod, araw-araw ako na hindi mauubusan ng energy. Basta kasama ko sila. So ibig sabihin, ako at ang kambal lang nag-uubos ng energy mo? Hindi si Lola Tidora? Si Lola, Diyos ko, kapag nandito siya, ako ang lagi niyang inaaway. Paolo, bakit hindi mo pinapakain ang asawa mo? Paolo, huwag mong pinapagod si Megan. Kasi naman, kung hindi dahil kay Lola, baka hindi tayo nasa ganitong sitwasyon ngayon. Napatingin silang pareho sa bawat isa, sabay na patawa. Totoo naman, kahit sobrang nakakatawa at nakabibigla ang paraan, si Lola Tidora ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Habang nag-aalmusal sila, cereal para sa kambal, sandwich at gatas para kay Megan, kape naman para kay Paolo, hindi nawawala ang tawanan at kulitan. Daddy, bakit lagi mong hawak si Mommy? Lagi mong hawak ang kamay niya. Napangiti si Paolo, sabay hawak kay Megan. Kasi anak, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya bibitawan. Kahit kailan. Iyo naman, Daddy! Sigaw ni Mary sabay tawa. Kiss na naman kayo mamaya niyan. Of course, anak. Sagot agad ni Paolo, sabay halik sa pisngi ni Megan. Namilog ang mata ni Megan at kunwari ay nagalit. Paolo, nasa harap tayo ng mga bata. Ano naman? Ani pa ni Paolo na mas mabuti nang nakikita nila na nagmamahalan ang kanilang mga magulang kaysa nag-aaway. Tumango naman si Fiona. Tama si Daddy, Mommy. Happy ka naman, di ba? Oo, sobra. Biglang tumili ang kambal, sabay sigaw ng, Yay! Happy family! at iyon ang araw-araw na eksena sa kanilang bahay. Hindi man perpekto pero puno ng pagmamahalan, tawanan at lambingan. Kinagabihan, habang tulog na ang kambal, magkatabi silang nakahiga ni Paolo sa kama. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng mahihinang hilik ni Fiona at Mary ang maririnig. Hinaplos ni Paolo ang buhok ni Megan at bumulong. Love, salamat for saying yes to me noon. For staying. For building this family with me. Napatingin si Megan sa kanya, nakangiti ng malumanay. Ako dapat ang magpasalamat kasi kung hindi mo ako minahal, baka wala akong Paolo ngayon. At walang Fiona at Mary nagigising sa buhay ko araw-araw. Hinalikan siya ni Paolo sa noo, marahan pero puno ng emosyon. I promise, Megan.
hanggang sa tumanda tayo. Hanggang maging lolo at lola tayo. Hindi ako magsasawang hawakan ng kamay mo. Hindi kita bibitawan. At ako rin, promise ko. Wala ka nang takas sa akin, Paolo. Forever na to. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang mahimbing ang pagkakatulog ng kambal, naramdaman nila ang pagmamahalan nila. Kahit nagsimula sa isang napaka-weird na paraan, ay naging pinakatunay, pinakamagandang kwento ng kanilang buhay. Isang pamilya, isang pagmamahalan, at isang pangakong walang katapusan. Sa huli, ang kwento ni na Paulo at Megan at ng kambal ay nagpapatunay na hindi kailangang perpekto ang simula para maging masaya ang ending. At minsan ang pagmamahalan ay nagsisimula sa pangyayaring hindi inaasahan. Sa tulong ng tawanan, lambingan at pagmamahal ng pamilya, bawat araw ay nagiging makabuluhan, lalo na kapag may makulit na Lola Tidora. Ang kwento nilang dalawa ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa presensya ng pamilya at sa pagmamahal na binibigay nila sa isa't isa. Ang kasiyahan ng buhay ay makikita sa maliliit na sandali, kulitan, tawanan at pagkakaisa. At minsan ang mga magulang at anak ay mas lumalago sa tulong ng matatanda. Naitan Canada, Lisa Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Greenfax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elia Evangelista Anderson, Jaylen Baro-Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmen Sita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania De Ocares,
Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung diktigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat. Ma'am Shi! Sir Paulo, good morning! Masiglang bati ni Megan, sabay kaway habang hawak